Okay, good morning mga kasiman. Welcome back po sa ating tutorial, no? Ngayon, ang di-discuss natin sa inyo ay yung paano gumawa ng user chart, no? So, ano ba yung user chart, no? So, saan ba makikita si user chart, no? So, let's start mga kasiman. Umpisahan na natin, no? Okay, si user chart ay makikita dito sa bandang left side, no? Ng ating mga menu, toolbars menu, no? So, sa user chart, ito siya, no? So, sa user chart, you can draw text, graphics, and objects on the PPI chart, no? Dito sa ArcGIS, no? So, click natin para makita natin kung sino si user chart yan. Okay, sa user chart, once na i-click natin, so mag-highlight siya, ito yung ibibigay niya sa atin, no? Yung type, color, EBLN, enter position. So, let's go for type, no? Yan. Click natin si type. So, ito yung binibigay ni user chart, no, pag click natin si type, no. Dito sa for example, click natin to si Mariner's Smart Line, no. Ayan. So ito lahat ng Mariner's Smart Line na pwede nating gamitin sa ating user chart, no. So itong mga to, itong icons na to, pwede siyang ma-view na ganito, no. Pababa. Pwede din naman siyang ma-view ng all. Like this. Ayan. Okay, so sa Mariner's Mark, meron tayong information mark, meron tayong tidal stream, may clearing line at highlight, no. Yan po yung pwede natin gamitin, no. Sa symbol, ito naman, no, iba't ibang symbol, no. Si circle, triangle, si square, si diamond, at meron pa yan, no. Ibaba lang natin yan, andyan pa yung mga iba pang kanyang symbol, no. Of course, sa line, no. Ayan, yung iba't ibang line, no. Mga solid line, dotted line, at dashed line. Ganun dito sa mga circle, sa mga arc. Tapos meron din mga arrow, no? Yan. Nating pwedeng gamitin. Okay, sa area. Let's go po area. Ayan. Pwede natin gamitin si polygon. Yan, si circles din, si ellipse, si pan. Ayan, tapos yung mga quotient, no? So, i-select lang natin kung ano yung mga dapat ilagay dun sa ating user chart, no? And then, si text, no? Yan, pwede tayo mag-text, no? At ito lang, no? Pag magte-text tayo, i-click natin yung text, no? Yan. So, yan. Pag ganyan, ready na siya sa pag-text, no? And then, sa ating user chart, meron ditong color, no? So, pwede mo siyang kulayan, yung kung mahilig ka magkulay, kulayan mo, no? So, ito yung mga designated color, kung anong gusto mo. Sa akin kasi kapag mas okay yun, mas visible yung mga red, no? Ayan. Okay, kaya red yung aking pinipili. Okay? Next. CEBL. CEBL naman, pagsusukat lang tayo, no? Kung saan natin direction gusto at kailangan distance, no? Doon natin ilalagay si user chart. And then, sa enter position, no? Pag in-enter natin yung position, kailangan alam natin yung GPS position ng paglalagyan natin ng user chart, no? Okay, so ngayon siguro tayo ng example para mas maliwanag, no? Punta tayo dito sa menu, no? Okay, sa menu bago tayo gumawa ng user chart, punta tayo dito, ayun, sa user chart. Ayan, so let's click file operation, no? So ito si file operation, no, ng user chart, no. Ayan, so kung gagawa ka, syempre make it new, no. Click mo si new. Ayan. So makikita mo to si user map file 2019, 219, no. So ito i-edit natin, no. Kung ano yung pangalan ni root ng root mo, yun din yung ipangalan mo sa user chart. Di ba? Pangalan ng root mo is Voyage 81 na kami, no. Leiden, tapos Fujairah, to SFDS, no, San Francisco do Sul. So yan. So lahat ng mga gagawin nating user chart, dito siya papasok, no. Sa ngayon naka-0 pa yung count niya, tapos naka-edit siya, naka-edit, no. So pwede na tayong gumawa ngayon ng user chart, no, kasi naka-editing. So okay, no, yun ang una nating gagawin. So i-X natin yan. Okay, mamaya makikita natin yan. So lahat ng user chart ngayon na gagawin natin sa ating passage planning ay doon pupunta sa ginawa nating file operation na yun, no, sa file name na yun. Okay, no, so umpisahan natin, no. So halimbawa from pilot station, no, ito yung ating pilot station ng San Francisco do Sul. Gusto ni Apat magpa-call siya ng 7 miles, no. Okay, so punta tayo kay user chart kung paano siya lagay, no.
click natin si user chart. Pwede na natin ilagay si EBL, no? I-click natin si EBL kasi magsusukat tayo, no? So, ayun. Nakita nyo si EBL, saka si BRM. So, i-click natin compile station. Ang sabi ni Cap, 7 miles, no? So, sukat tayo ng 7 miles. 4, 6, yan, 7 miles. So, i-click natin dito. Yan. So, makikita nyo yan. Makikita nyo yung restricted, no? Yan, kasi yan yung huli kong tinext, no? So, diyan, makikita natin si property, no? Pagka nalagay siya dyan, no? So, ito yung 7 miles, no? So, pwede nating ilagay dito sa comment, no? Bukayin natin yan, no? Pwede siyang call master. Palitan natin siya. Call master. Ayan. So, yan. So, ayan yung ating text, no? Kuha tayo ng text. Next, lagyan naman natin siya ng lagyan naman natin siya ng guhit, no? Pagka yan naman ay gagawa ka ng panibago, i-disengage mo na rin si BRM, no? Yan, para mawala. Ayan, wala na siya. So, kuha tayo ng line, no? Yan, line. Tapos kung ano yung gusto mong line dyan. So, gusto ko yung may arrow. Yan. So, itong arrow na to. Okay? Tapos, pwede natin ilagay siya dito, no? Yan. Ayan, mga kasima. So, may arrow na tayo, no? So, kahit naglalagay tayo ng line, mayroon pa rin tayong property, no? Yan yung property. Ibig sabihin, pwede mong ibahin dito yung kanyang style. Bago gusto mo yon, yan, yung ganyan. Pwede mo rin ibahin yung kulay. Gusto mo magenta. Yan. And then, pwede mo rin yung ibahin yung width niya, no? Ayan. Tapos, ayun yung position niya. Okay, so comment, no? So, sa comment, the same lang, call master, no? Actually, pwede na nga ito, eh, no? Pwede na yan, no? Call master. Ayun, nakita mo, lalagay. Pwede mo rin siyang not show, no? Ayun, nawala, di ba? So, maganda i-show, no? Para kung ayaw mo ng text, etong gawin mo, line, no? Kapag na-line mo na siya, ayan, no? Di ba? O, pwede na rin itong wala, no? Pwede natin siyang, ito pala by the way, mga kasiman, yung ating mga text, pwede natin yan i-move, no? Anywhere we want, no? Yan, no? Okay? Si text yun na, pero ito, pwede rin naman itong si call master, no? Lahat yan namumove naman, no? Click lang, click mo siya. Yan, no? Move this object. Yan, no? Namumove siya, no? Yan. Okay, by the way, mga kasiman, no? Itong sa ating mga text si call master, dun sa property niya, ayan, makikita natin, no? Ayan. So, sa property niya, ayan, type text, color. Pwede din natin ibahin yung kanyang mga color, no? As you like. Halimbawa, gusto natin magenta, pwede. Yung font size niya, meron yan 6. Ang minimum, yun, lumiit siya. Tapos, ang maximum niya is 72, I think yan. 72. So, ayun. Ang laki niya, di ba? So, ayun siya. Okay? Ayun siya. So, para makita nyo na kung paano ko ginagawa yung malalaking font, no? And then, back natin siya sa 36, no? O kaya 24. Yan, 24. Yan. So, 24. So, mga kasiman, pwede rin naman na, no? Pwede rin natin ibahin yung angle niya, no? Yan, no? So, ayun yung position din niya, of course. Pati yung angle niya, no? So, halimbawa, 180. Yun. Ayun si call master, nag-iiba ng position. 360. Halimbawa, 360. 360 degrees, no? Yan. So, ayun naman. Ayun siya. Okay? So, 090 para, so, yan mga kasima, no? Yan yung gamit ng ating property, no? Para lang makita ninyo kung paano gawin. So, we can delete also, no? Right click and delete object, no? Yan. Right click, then delete this object. Yan, oh. Okay, pwede rin naman ganito lang, no? Mas ganda nga kasi malinis, no? Yan, diba? Next, halimbawa, meron naman tayo nakita nga, ano ba siya?
restricted area, no? So, meron ako ditong restricted area eh. So, ayan, ito, no? Ito, restricted area, no? Ito, be careful dito mga kasiman, no? Sa mga restricted area, dapat hindi kayo papas dito. Lalo't entry prohibited nakalagay, no? Okay, so paano ko nalaman na entry restricted to, no? Sa most siguro natin, meron pag right click natin, meron siyang course pick, no? So, we have to see the course pick, no? Ayun. Ayun, nakalagay, restricted area. Bibigyan kanya ng pick report, no? Sa pick report mo. Ayan, restricted area, ayun, no? Nakalagay, entry prohibited, no? Kaya, yan pa lang, nilalagyan ko na rin ng caution, no? So, ang nilagay ko dito mga kasiman is yung warning line, no? Sige, puntahan natin si user chart, no? User chart. Tapos, ito si type. Punta tayo kay line. Warning line. So, ito si line. Kita natin si warning line. Yan, ayun. So, i-click natin si warning line, no? So, ito yung ano natin, ito yung nilagay ko, no? Kay warning line yan. At least sa chart naman mayroon na siyang magenta, no. So lagyan na lang uli natin, no. Okay? So sa warning line, syempre kung naglagay tayo yan, nilagay natin, may property yan, no. Ayan yung property, no. Kung gusto mo ibahin kulay, pwede rin, no. Ayan. Tapos entry prohibited nilagay ko, tapos show comment, no, para makita. So ito siya. Ayan, di ba? Malinis siya tignan, malili lang. Tapos nilagyan ko lang ng letter ng text na restricted area. Pero doon sa comment ko, entry prohibited, no? Para alert yung ating mga OOW na maiwasan nila yan. Ganyan din sa mga buoy, no? Na malapit sa ating route, no? Yan, no? Sa ano naman, sa buoy na ganito, nilalagyan ko lang siya ng, halimbawa, ito, object, no? Area naman yung nilalagay ko. Right click, type. Dito naman tayo sa area, no? Circle ang nilalagay ko. Pwedeng no, kahit anong gusto mo. Basta ako circle, no? Papaloob ko lang sa circle. Tapos bibigyan ka ng property. Yan. Tapos comment ka. Keep clear ang nilalagay ko naman. Keep clear. Yan, mga kasiman, no? Ayan. Tapos X natin siya. Ayun mga kasiman, nakita nyo. Keep clear, double na, no? So, delete natin yung isa para makita. Para makita nila kung paano ang paggawa, no? Okay, delete okay. Ayun. So, ayun. May keep clear na siya, no? Okay, ganun yung paggawa ng mga user chart, mga kasiman, no? Mamili lang kayo kung ano mga graphics o text ang gagamitin nyo, yung mga kulay. Tapos, huwag nyo kakalimutan, syempre, sa menu, dun sa ating user chart, sa file operation to, gumawa muna kayo ng folder nyo, no? Para doon natin siya makikita, okay? So, mga kasiman, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginawa ko, no? Na user chart, no? Dito sa San Francisco do Sul, no? Okay. Sa akin, ganito po yung ginagawa ko para malaki po yung letter, no? Okay, yung arrow ko sa speed namin na 12 knots, syempre 2 hours mag-report kami sa port control. So ito yung ginagawa ko mga kasiman, no? Gagawa ko ng line, tapos gagawa ako ng notes, no? Text. Call San Francisco to Port Control via BHF channel 16 and 11 at least 2 hours before arrival at pilot station, no? And then inform engine room, 1 hour notice for engine test. And then kung dito sa area na to ay masama ang traffic, heavy traffic o kaya yung sitwasyon, mahirap ang sitwasyon, you have to call master, no? Kasi 2 hours naman na yun to pilot station, no? Siyempre meron din naman na call master point talaga si Cap bago dumating ng port, no? Okay, ganyan pa yung ginagawa ko, no? Next, punta tayo sa iba pang user chart na ginagawa ko. Pwede rin naman yung ganito lang mga kasiman, no? Yung ganyan. Lalagay nyo lang yung text, comments, tapos i-show nyo, no? Ako kasi gusto ko malaki para readable, no? It's up to you, no? It's up to dun sa gumawa, no? Ayan. So, ito yung pipe station ng San Francisco do Sul. So, meron ako ditong abort line and point of no return, no? And then, ito yung aking area ng contingency of anchorage, no? Kung gagawa pala tayo mga kasiman ng ating ng mga area, no? Sige, gawa tayo na rin pag-sample, no? Sa area, sa type, punta tayo sa area. Yan. So, area, bawat itong circle, no? Bawat dito sa anchorage niya, no? Sa contingency
contingency anchorage, no? Okay, gawa tayo dito sa tabi ng contingency, no? Yan. So, it's up to you, no, kung gaano diameter, no, ang gagamitin mo, kung gaano kalaki, no. Pag gumawa ka niyan, so magbibigay siya ng property, no. So, ito yung property niya, no. So, iyan na nga kasi man, pwede mo siyang maibahin ng design. Sabi ganun, no. Ayan, pwede ka mag-select dyan. And then, pwede mo rin ibahin yung kulay kung gusto mo magenta. Pwede rin, no? Yung magenta, line color yun, no? Ibig sabihin ito, yung kulay niya, line color, no? Pwede. And then, yung line width, no? Yung kapal nito, yung kapal ng line, no? Pwede nating babaan. It's up to you. Tapos, fill color, no? Pwede rin naman amber. Ayun, nag-iiba siya, di ba, mga kasiman. So, itong transparency, mga kasiman, ito yung kung gaano siya katingkad, no? Pag nilagay natin sa 0, halos hindi mo na makita yung ng chart, no? Plain lang siya talaga, no? So, pag 25, yan, medyo kita mo na yung mga guhit-guhit sa mapa, no? And then, pinaka niya is 75%, no? Yan. So, para clear din, no, makikita pa natin yung depth. Ayun, no, 20. So, yan. Tapos, dito din yung position, no? So, ito sa radius, no? Itong radius niya ay 20.28 nautical miles. Pwede mo rin dyan i-adjust, no? It's up to you kung ilan gusto mo. Halimbawa, 10 lang. So, dikitan lang natin. Yan. Tapos, enter. Yan. So, ganun lang mga kasiman, no? And then, we have to write down the comments. Halimbawa, contingency anchorage. Contingency, o yan. So, show. So, makikita mo rin naman yung niya, yung comment. Okay, so, yun mga kasiman, no? Master plan B in case of emergency, no? Yan. Then, siyempre, mayroon akong note sa position fixed interval every 10 minutes. And then, of course, yung ito, yung mariner's note, no? Clearing line, no? Yung ginawa ko, no? Para clear sila dito, no? Tapos, ito, yung mga unknown depths, nilalagyan ko po yan ng keep clear, no? Yan po yung mga kasiman yung ginagawa ko. Siyempre, hindi mawawala yung sa ating environmental protection, no? Yan. Disposal of any types of garbage is strictly prohibited, si passage plan. And then mga kasiman, syempre kailangan din natin ng PFI dito, no? Yung PFI, yung PI na yung parallel indexing. So ayan. So ito 'yon, no? Gawin tayo abim ng isla pag abim tayo sa isla na to, ilang degree siya, tapos ilang nautical miles PI, no? Kailangan meron din. And then syempre hindi mawawala po yung mga no-go areas, no? Yan. Ito po mga kasiman, no? Kailangan may mga no-go areas dyan po sa ating chart, no? Para ready na po ito for PSA inspection just in case. Okay mga kasiman, halimbawa naman mga kasiman, no, kung may na-receive tayo mga navigational warning, no, pwedeng natin gamitin si user chart, no, para pang marking natin, no. So, puntahan natin si user chart. Mili muna tayo ng warning, no. Halimbawa warning. Halimbawa dito sa symbol, no, sa symbol. Meron diyang warning, no. Sa mga ayun, warning symbol, no. So, i-select natin siya, no. Ito yung ginagamit ko sa mga nav text, no. Kung naka-receive tayo sa EGC natin ng nav area at malapit sa ating route, dito natin magagamit si enter position, no. Ito sa type ng warning, tapos color red, tapos enter lang natin yung position, no. Siyempre, doon sa na-receive natin message, may position naman yan, no. So, i-enter lang natin yung position. Halimbawa, lalagay ako ng position, no. Ayan, halimbawa, ito, ang position dito ay, ayan, ito. Dito natin siya ilagay para makita natin, no. So, enter tayo, 26, 12, 217, south, enter natin. Next yung longitude, 048, tapos 29, 968, okay. West, enter natin. So yan, no. Tapos
Pag na-enter na natin, i-enter lang natin, i-click natin yung enter. Yun mga kasiman, nakita nyo? Ayun siya, nag-engage siya doon, no? So, tapos, bibigyan tayo ng property mga kasiman, no? So, dito natin ilagay yung nav text, no? Halimbawa, nav text, nav warning. Halimbawa, nav warning, nav area. Kung anong nav area yun, no? Tapos sa nav area, di ba, may na-receive natin. Halimbawa, 345/25. Yan. Tapos, i-show natin mga kasiman, no? Yan. So, makikita mo yan mga kasiman. Yan. So, ito, maganda rin siya, no, sa pang-marking ng mga nav areas, no? At saka sa mga iba pang mga, mga coastal warning, o nav area warning, no? Para makita ng, makita rin ng PSC, siyempre na, naglalagay ka ng marking. It's good, no? And then, sige, tapos na tayo sa alam niyo na yung paggawa ng user chart, no? So, tignan natin ngayon si file operation, no, kung na-save yung mga ginawa natin, no? Yan, sa file operation, sa menu tayo, kay user chart, syempre. And then, file operation, no? Yung file natin na ginawa, no? Okay, so, eto siya, no? So, tatlo lang yung pumasok, no? Tatlo, ibig sabihin nakatatlo lang tayo ng gawa. Okay, no? So, pakita natin, no? So, naka-edit, no? Ito yung ginawa natin na user chart. Yan, no, mga kasiman. So, pagka tatanggalin natin yan, i-display lang natin, pwede, no? Yan, no? So, sa iba naman tayo mag-e-edit. Halimbawa, for next voyage, pwede ka na mag-edit. Nandun naman yung, nakasave naman yung file mo, eh, no? Tapos, kung ayaw mo naman i-display, i-untick mo lang. I-uncheck. Ayun, nawala na siya, di ba? And then, kung gusto mo namang mag-edit ka doon, ibalik mo sa edit. Yun, yan. So, naka-edit ka, lahat ng gagawin mo uli dito sa ating ECDIS na user chart, papasok uli dito. Magka-count sa. Ayun, mga kasiman. Okay, so, yan po mga kasiman, ang paggawa po ng user chart, no? Sa susunod, ang aking i-discuss naman ay yung kung ano naman itong laman ng mga menu nito, no? Ayan. Route planning, saka route monitoring na susunod natin, no? Sa route planning, sige, siyempre ito talaga yung main job ng second mate. So, kailangan mapanood yung next video. Okay, mga kasiman, siguro hanggang dito na lang, no? Sana may natutunan kayo sa user chart, no? Para po ito sa mga third officer na gustong mag-second mate. At syempre, dun po sa ating, sa ating mga nagtitraining na the same model po ang kinukuha. JRC 9201, no? Model. So, ang video pong ito ay para sa inyo. Okay, mga kasiman, thank you for watching. This is your Kasiman 81. Bye-bye!